Okay, so pakinggan natin yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa ukol dun sa sinabi ni President Donald Trump tungkol sa pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. So may pananagutan daw yung sumali dun sa pag-aresto. For example, yung ating government ay may action dun sa pag-aresto is pwedeng parusahan according to President Donald Trump. So pakinggan natin yung salaysay ni Senator Bato de la Rosa about dun sa sinabi ni Donald Trump. Mananagot siya kay President Trump. Prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni Ayan, President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. If Malacanang is cooperating with ICC, albeit patago kahit na-deny nila, kahit ano kasinungalingan na pinagsasabi nila, nag-cooperate pa rin sila dahil nangyari na nga eh. Nandun na si Pangulong Duterte. Siguro naman, it is a moral obligation of this committee also to share our findings of this committee to President Donald Trump para kung sino mang may-ari itong Gulfstream na ito, na aeroplano, ay kung may mga ari-arian ito sa Amerika, covered siya sa executive order na pinirmahan ni President Trump. So kung sino mang may-ari ng aeroplano na yan, mananagot siya kay President Trump. Sigurado ako, kung may Gulfstream ka na aeroplano, meron kang mga ari-arian sa Amerika. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Samantala, sinabi pala ng legal counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Kaufman na wala na daw jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. So makikita natin dito. Ayan. So since 2019 pa nawala yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas sapagkat tayo ay hindi na kabilang dun sa jurisdiction. So ngayon maghintay-hintay lang tayo ng updates dun sa nangyayari dun sa the Netherlands. So ipag-pray na lang natin na umusad na yung investigation dun sa paglaya ni former President Rodrigo Roa Duterte para makauwi na siya sa kanilang pamilya kasi namimiss na siya ng kanyang pamilya, and then sana ay makarest na siya kasi matanda na talaga siya. Samantala, Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos are still friends. So despite of the issue na nangyari sa kanilang pamilya, so napapanatili pa rin nila yung kanilang pagkakaibigan. So panoorin natin yung interview kay Vice President Sara Duterte. May pronouncement si Senator Amy Marcos. Parang obviously she's now no longer part of the administration party. Did she even communicate with you because you were friends before? We're still friends, ma'am. Opo. Inimbita nga niya ako doon sa second hearing, ma'am. Unfortunately, the last 4 days dito medyo hectic na siya kasi tinatapos na namin yung organization at sistema. So medyo hindi ko na, at saka 3 AM kasi sa oras natin dito yung kanilang hearing doon. So medyo mahirap talaga siya para sa akin na umattend ng second hearing. Pero kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin tulad ng kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating ni Pangulong Duterte sa Manila, willing naman po ako sumagot. At yes, so yun, inimbita niya ako, ma'am, kaso hindi kaya ng schedule ko na gumawa na umattend online. But I am open in the future hearings in the event that she needs my input in the committee hearings that she is conducting in the Senate. At magkaibigan pa rin kami, ma'am, hanggang ngayon wala namang problema doon. I think siguro yung I would like to believe, I do not know her side, but I would like to believe that the friendship is already beyond politics. Sa
dahil sa mga nangyari. Hindi magandang nangyari at meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics already. So I hope na in the end magkakasundo rin itong dalawang pamilya na ito para sa bayan natin.